of the land, grace love, and peace to you from God our Father, and from the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. Christ Jesus our Lord, no? Nga karon naglingkod sa tuong kamot sa Dios. So, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal sa Dios, hinigugma o kipakamatyan ni Kristo Jesus, no? Meaning, daw ito nga iskutan kining katulong pangutana. Usa kini kadakong paragraph, no? O dunay pangutana sa kalayan o usa ba tumatagag kini pagtubag, no? Kung unsa inyong mga ginahuna, mag-insulat, kagalaan, pwede nyo kini-komento, isulti, ipangutana sulod sa ito video na ating mga comment section. So, pagsugod, akong pasahon ang ingon dito sa ito ang www.godsplanforall.com, no? Which is ang plano sa Dios nga simple kaayo nimo kining mahulagway, which is to save all. No? So, godsplanforall.com says, ang mga gustuhanon nga nagtuo sa impyerno, kini Kristohano nga gitukoy diri kini ang gitawag og mainstream Christianity, no? Ang mga Kristohano nga nagtuo sa impyerno nangatarugan nga kini ang hustisya sa Dios. Nga naman kay lagi ang Dios kuno hustisya, matod kanila nga hinungdan sa iyang paghulog sa daghang bilyon, no, bilyon nga mga tao sa impyerno sa walay katapusan nga pagsakit. So, ang atong nadungog nga kining mga Kristohano nga naa sa mainstream Christianity nagingon nga kung ano ang tao ibuntaw sa impyerno kuno mga kaigalan kay sunan mao day kuno nang tuod kuno hustisya sa Dios. Apan ato na siyang timbang-timbangon karon kung kana hustisya ba sa kalibutan nga atong gilakwan mga kaigalan mga minahal sa Dios ug amo mo hinigugma inugdumay kini nga bisan ikaw maguna-una karon sa simple kayong paguna-una. Ito na duha ka mata nga kriminal nga nakahimo og salaod sa balaod ng kalibutan, ningon ang usa nga siya nakapatay, ang usa nakahimo pagpangawat. Karon ang desisyon pa sa korte managsama, nakapatay siguro taas-taas og sentensya, uban mabot gyud og life sentence, no, hangtod sa may kinabuhi pa siya makantos siya dito sa bilangguan. Apan mamatay siya, mawagtang na diya po ni pakantos kay mamatay gani. Apan uban pagkatagahan tigid sa ato ang presidente o gitawag nga kalayaan gikan din sa ilang executive order nila, no? So daghang pardon. Apan katong tao nga nakahimo sa pagpangawat ayaw ko na, no, ito nangawat. Katong tao nga nangawat is dili pwede nga iwatagan siya og sentensya nga pareha sa nakapatay. Nganuman tuwid kay kung ang nakapatay life sentence ang nangawat dili man life sentence. Siguro doon na lang may penalty, siguro doon na lang may tuwing, kakilala siyang mubungkol sa kinabuhi, dito sunod sa bilangguan, apan nagalan yung sunan, ang hustisya sa kalibutan, at doon na galing kalumoy, ngay pagawas, at doon galing doon na galing sila yung paghatag o pagtanaw sa tao na nagkabuhat sa salaod. At doon na sila itawag o human rights sa kalibutan. Kalibutan na to, no? At doon ay dahan kayo paagi sa paglantaw o pagpaugmad sa hustisya. Apan ingon lagi ang Kristohanon, nga kung ano po na ang mga tao ibuntaw sa impyerno nga katapusan, doon ko na sa hustisya sa Dios. Karon ang problema mo kini, dili lamang mga nagkapatay yung tao nga sa impyerno, doon po yung mga tao nga nangawat dito. Karon managsama din sila nga sa walay katapusan sila ang ibuntaw dito. Kana naghatag kayo illogical, nonsensical. Kung baga wala ka sa saktong panimuot, kung yung saktong ka na, kung hustisya pa ka na, kaya ang Diyos nga nagpalakaw ka na ito ng kalibutan nga nagpabili na pati kinabuhi, no? Naghatag lamang ka na ito kubo kayo nga relative period of time. Kung baga, ang tao pinakataas nga nagkinabuhi sa kalibutan for the record is si Methuselah o Methuselah in Binisaya. Pero magkalain eksuna na siya 969 years of living sa temporaryo niyang kinabuhi. Apan kita tanan karon wala na mabot atong 300. Apan ko ang Dios, hustisya, ang hustisya niya of course labaw pa sa hustisya sa kalibutan. Apan ang hustisya sa kalibutan mas mahupang mas nindot patakamtamon
Kaysa hustisya sa Dios, kung hustisya sa Dios di ay ibuntaw na di ay niya ang tao nga binuhat, nga gitagaan niya kinaiya, gitagaan niya batasan, gitagaan niya panagway, gitagaan niya og ginikanan, gitagaan niya og nasod nga katawan, siya mo nagpahimutan kaniya sa tanan niya panrabaho, sa tanan niya negosyo, siya mo nagpahimutan sa tanan niya mga ginakaon, siya mo nagpahimutan sa tanan niya ginainom, sa tanan niya kahayag nga inangkon, sa adlaw sa gabi, ang Dios mo ay nagbuhat ng tanan, nagbuhat sa tibok niya kinabuhi. Unya, ang iyang justisya, nga iyang ipakailap, mo rin na nga, ang impyerno kuno mo'y justisya sa Dios, wala kayo makitaan, ngayon mo rin ana, ang pulong bisan usa sa Biblia, magkagalaan kayo sunan. Imposible justisya ka na kung ang tao, nagpuyo lamang sa kalibutan sa mubong katuwigan, apan silutan sa impyerno, nga way katapusan. Mao ka na ang dakong tulitin bangon unta nato magdalang kay sunan mingon ka siguro tungod pa na kay nakasa siya sa Dios nga way katapusan mao iya pong impierno wa katapusan. Ang problema kanakuna na magigsunan mao nga muhatag kini kontradiksyon sa gingon sa balang kasulatan nga ang iyang gugma walay katapusan. Ug mo na hinungdan nga kanato nga adri karon sa ato nga set no nagpasalamat kita nga kini day plano sa Dios. Dili di ay kiniyo sa kabutanga ang pagpakailan niya matud pa niya go and multiply kaya ang dagan niya mga tao yung plano nga muad to sa pero sa katapusan pagka may lami sa plano sa Dios gumingon siya go and multiply and then the rest of the humanity nga dili mo to are the so-called pinaka vast majority of people pinakadaghan nga baga nga tao sa libutan ang kasagaran dili magtutuo nga nung mingon pa man siya nga lakaw ug sumanay ka mo kung yung tuyo di ay mo nga kadaghanan nga na, ilaglag na idapon niya sa katapusan kalayo sa impyerno. Ini usa ka mangtas o usa ka cruel o usa ka pinagawahinong da hustisya kung nag-ingon naman gustuhanon nga hustisya kung hinungdan nga na itong pawag ng tao sa impyerno sa kalayo. Apan ang tao nagpuis kalibutan iti so a relative period of time. Mupo lamang kayo kung nakasala siya sa usa ka libo niya kaadlaw sa iyang kinabuhi. Walay Dios nga magsiyot niya na sa way katapusan sa usa ka libo lang kasayop niya. Kung ang tao na kinabuhi 100 years kalibutan, walay Dios nga magsilot sa iyang pagpakasayop sa 100 years nga silutan siya nga more than 200 years. Tungod kay mahimo na kining disbalance, mahimo na kining gitawag ko non-justice system. Wala na ni hustisya kung ang tao mutuo ang Dios magpahatag o pagbutang sa tao sa impyerno sa katapusan. Kana ang naku kayo pangutana, ingon siguro mo sa kuha karon niya, kung sa magaw man kasabot, imong sabton karon kining pulong sa Dios nga Biblia nagingon sa Salmo kapitulo 30 bersikulo 5, mamatod pa dito, ang kalibot-kot sa Dios umalagi lamang. Nabasa sa itong niyadtong niagi no Sturgesa, kining kalibot-kot sa Dios is just for a moment. Tinuod ang Dios naagyoy kasuko sa tanan nga dunay pagpakasala apan ang iyang gugma pun alang sa tanan. Ug mo lagi na kung naman sa kaligutkod kini umalagi lamang apan ang iyang gugma matud pa sa Salmo gibalik-balik sa makanunay nga ang iyang gugma ay may gugma kalulot ug kaluoy walay katapusan. Ora inyong na magdalay kay suna nga di palamdaan ang mga mainstream Christianity nga ilang ituan nga justisya kuno kini naghatag gyud og dakong pagkasupaki matud pa sa Gospel for All padayon og basa sa Scriptures yung dire kung tinuod kini matud pa kung kini tinuod kadtong ilang gingon nga ang hustisya ko hinungdan nga may pero tao matud pa dire kung tinuod kini kini ang labing katingad-an no o labing bagis nga tipo sa hustisya nga mao na huna sa usa mo kini pinakabangis gyud nga naman wala gyud kong gingon siguro mag-edad ka 300 katuig kalibutan sinutan ka sa Dios sa more than 300 katuig wala na hustisya na sa inyo ta kayo ni magagalang igsunan ilabigid kong Dios nga magagawang sa tanano magtangtang sa taktak sa atong magagalang igsunan nga karon na mati sunod sa atong video session no dili sa God's plan for all karon na sa chapter 1 o atong ipadayon kini sa chapter 1 magagalaan kini sa pagpasikuna pa lang no pasikuna pa lang ta nagka gubot na siguro yung una kasi karon tungod sa hinungdan nga grabe din no ka ingon ana ka siksik sa eye-opening o eye-opener kayo kining gospel for all nga matud pa lang dire kung kini tinuod man matud pa ang mo klasiko no nga hustisya mo pinakabangis no nga tipo nga hustisya kumbaga wala na susama niya nga kasing justice di ay kung ang tao silutan sa walay katapusan nga kalayo tungod lamang sa iyang pagkinabuhis kalibutan sa hanggo kayo tuig nga nagkinabuhi siya o ato pa na yun ang mga resunan nga galangan diya sa karanginan
ang aniya sa atong God's plan for all, which is given diri no, nga kung kini tinuod no, madun pa sa magtagsulat diri si Brother David and Sister Zoe, ingon sila kini ang pinakabangis no o katingad-an nga hustisya nga dili gyud nimo maisip sa ilabyan yung kini ka imposibleng hustisya. Madun pa diri kung kini tinuod na kini ang labing katingad-an o labing bangis nga tipo sa hustisya nga wala hunak sa usa. Unsang matang sa hustisya, alang sa usa ka nahibalo sa tanan. Sa kung nag-ingon ganina, nahibalo ko Diyos sa tanan, ingon siya nga pakailan po niyang tao, gawan multiply, pagka manuman pa, ang ending test kadaganan mo itong impero, pagka imposible kung kana ang inyong nauna-unahan sa Diyos, nasayop ang mga tao. Kung manahilungdan nga, unsang matang sa hustisya, alang sa usa, nahibalo sa tanan, may gumawa sa tanan, nga Diyos, nahibalo sa katapusan, ikan sa sinungganan, o nahibalo ng daan ng tao makasala. Unya upadayon sa paglalang sa bilyon ng mga tao sa iyang kaugalingong dagway, nga mahimong gisinutan niya, no? Iyang pagkasinutan niya sa walay katapusan ko, no? Tungod sa ilang mga sala nga naghimo sa pipila ka tuig. Sa ilang temporaryo nga pagkinabuhi ini kinabuhian. So kada ang atong pangutana may katulo, no? Unsa kini ka matang puno nga hustisya. Ug ano yung nga sa atong naisuktan karon sa God's plan for all, sa unang gingon kung ang mga tao sinutan diay nga nang walay katapusan ug ang Dios so pinagbuhat na matawhana kaya mingon siya go and multiply sila mingon siya go and multiply ang naghatag po ng reproductive system sa inside sa ovary sa tao ang Dios so diyan po nagpahinunan na without His power, without His influence wala yung isang pusang mabuhat isang punsa because all things were created through Christ and for Christ and by Christ kung mahinungdan nga si Kristo mahinungdan nga niya kita, kung nagigugma sa Diyos si Kristo, si Kristo nagigugma nato, o ang Diyos nagigugma sa nagigugma Kristo, kung maninungdan nga, itupawak niyang tao sa katapusan sa impyerno, inibutang nga makalugod, una-unaon, nga kanaghanan sa mga nagpatutong, nagtungo sa Diyos, ilang ituhan ng una ang Diyos. So maninungdan magigsunan nga, pangutanan diri, kana ba, ang matukuran kuno nga ang tao ibutang kuno sa impyerno sa katapusan ng hustisya, madud pa diri no nga ang tao na himo lamang kinabuhi lamang sa pipila ka tuig sa ilang temporaryo nga pagkinabuhi niining kinabuhi na. So of course, dili nimo kini pwedeng itubag nga mao niyang hustisya. Ano man tuig kung hustisya ka na, temporaryo na ganyan kinabuhi sa tao, pagkaluoy sa tao. Temporaryo lang kinabuhi, nag-isod-isod pa sa kinabuhi, isod pa kayo kinabuhi. Temporaryo pa kinabuhi, kubo lang kinabuhi, wala pag muna-muna pa, ibutang na ang tao sa impyerno sa katapusan. Mga nagalang pag-isunan by the authority of the Bible, we say na ang pulong impyerno sa kini ka mistranslation. Nga dili yun mo makita sa bisan asa nga original nga teksto sa Biblia, labi na yun kung magbasa ka sa panahon ng si Kristo, nagsulti niya na ginamit niya na panahon sa mga tagsulat sa mga apostoles, no, ang Gregong pinulungan. Nga di yun mo makita ang word nga impyerno dito because ang word nga hell is usalang kini ka pulong na dituwan sa mga tao ng Diyos-Diyosan, no? Dito panahon sa mga panahon pa sa old norms, no? Atong ilang mga myth, mythology ko na is isa kini ka reyna nga Diyosa nga mo'y naghari sa mga naa sa mga kamatayan o sa tawag mo word of the dead o sa kalibutan sa mga patay. Kaya matun pa sa gituwan sa mga Greek philosophers na ako na kining bayhana mo kini ang labaw pa kagagamhanan no kay ni Kristo kay di na gyud makaluwas si Kristo sa mga tao na sa impyerno. Apan ang tinuod mo nga taman lamang kana sa pagkaistorya ng Dios-Diyosan apan dili ka na matuod. Wala iya mo'y hell yun nga nag-exist nga bisan asa nimo makit-an sa umaabot nga panahon. Apan tinuod nga hell nga nag-exist as mistranslation. Kung wala yung nausap na igamit ni Kristo sa nagawali siya ng panahon na, igamit niya ang pulong nga makita niyo sa actual nga lugar dito sa Jerusalem. Diin si Kristo na nagaw-nagaw, nagwali dito sa Jerusalem, o sa gabi niya na mulong sa bukid sa Olivo, o gano'n na yung mga taman tunga dito sa gawas, no? Sa southwest, o sa southward, o sa southeast, asa na kita na outside of the Jerusalem. Makita niya dito, kita bago tapukanan sa mga patay na lawas, tapukanan sa mga basura nga way undang ang asong kalayo. Tugi kanunay ka na ginabuntawan og mga makasunog nga butang kada adlaw dito panahon sa panahon ni Kristo. Nahimo ka na masuhan, no? Gitawag niya og Gehenna. Kung wala ni si Kristo nga mo ikaw, no? Maayo pa kanimo nga mosulod ka sa
sa kingharian sa langit, isang musulod ka sa Gehenna, no? Nagpupito ka kamot. Kung wala yung dyan, ang Gehenna na sa kalapit nga, makitaan, hangtod karon. Apan ginang Gehenna, wala na karon nagkalayo, wala na kayo na aso. So, like, temporary lang, ay buta makita, temporary lang. Kung parang iawag ko mo ng research ninyo ang word nga hell. Isa man di ka ng word nga hell. Kung sa man ang tinuod nga gigamit ni Kristo, hell ba or Gehenna in times of His preaching the gospel. Sa diyang, after pilis ng pagalingon niyo, Papa, huwag yung kayo madunggan isang gamay nga hell, but instead, you can hear the word Gehenna. Kung mo na nga by the authority of the Bible magigsunan, kami yung kang author of the gospel for all book magigsunan nagsulti, nga it is a mistranslation lamang. Kung mo na yung nga, iyawag ko mo nga maglantaw, tagbalik sa Biblia, karon kauban sa Diyesa, ato, diyan ang balang kasulatan, no? Diya ngayon sa Mateo, kapitulo nga 25, no? Versikulo 22, unya ang versikulo 26. Sa 22, magigalayan ng sunan, kung yung atong ginamit kayo hindi naman Grego, ang translation naman ito, hindi ka naman siya sa pinulungan nga Latin, hangtod mahimo siyang English, hangtod pagkaman sa English nga pinulungan magigalayan ng sunan, niabot na sa dami yung mga direktos, tipo kalibutan. Sama ka na to, doon natin mga Pilipino, nga ang ilang nationality, national language is Tagalog, ikaw na ginagamit. Doon natin mga Chabacano, doon natin mga gisukunan nga gagamit yung Espanyol, ganang mga Chabacano lagi, no? Ganang mga Ilocano na puti yung gusto na gamit. Ano mga versions of the Bible nga dili na yung Grego. Kung ano yung nga sa sige na balimbalin na ng pulungan, gikan sa hell na English, gihuba na po sa Bisaya, kaya pero kung ano mabasa niyo po nimo karon. Apan sa kunagingon kaninyo, kini sa mistranslation lamang og gihahuwag ko mo, ang masulit pakita sa screen, ang unsay meaning sa hell, bisa di ka ng hell, kano sa ang hell, na crept into Christianity na hina kasulod, kanang doktrina nga wa mo ginutan na sa Kristiyanismo. Si Pablo, ang mga apostol, ang mga kuyo ni Kristo, mga disipulo kaniadto ni mga apostol, wala na sila kalag impierno, wala kalag hell. Tungod kay nangamatay na sila usa pa kaila kanang pulungan nga hell. Kung malinungdan nga sa kunagingon karon, ang Mateo 22, 5:22 magkabasa ng impierno, apan we correct that is into Gehenna. O atong tanawon kung doon na ba'y kagawasan nga na, ating kumpara sa doktrina sa impyerno, ngaway katapusan. Ang tanawon kung na ba ni kagawasan, pag-abot sa sunod, ibasunod itong pasahon. Ato na sa versikulo 22, kaupan, nato sa atong pagpasa, Sister Jessa, o magpasa na mga iksuon. Okay, Mateo chapter 5 verse 22. Apan ako magaingon kaninyo, nga ang tanang magapanuyo sa ingsun sa walang hinungdan, mahiagom sa paghukom. Ug bisan kinsa mag-ingon sa suot pagod, mahiagom sa sabidri. Ug bisan kinsa mag-ingon buang ka, mahiagom sa Gehenna sa kalayo. Okay, so ganina, ang nangingon ninyo nga Gehenna yun na siya. Ang magsulti ko noong buang ka, mahiagom sa Gehenna nga kalayo. Pero mga kaigsunan, mga kaigalaan, ang punto na ko nga ang Gehenna ba, wala pa kini katapusan o doon na ba katapusan? O ang gitawag pa nila o lake of fire, no? Kaya Gehenna God, di naman mo ni makitaan karon nga nagkasupa o nagkalayo pa. Tulay nga sa umabot, kini si Kristo nag-refer usap sa gitawag o lake of fire, which is temporary place usap. Sa kayo nga makitaan mo karang lake of fire, sa umabot, magagalan, nagsukunan. Ito na mga tao, makita nila kusulod ni Ana, nga lake of fire, na diin, mahimo kalayo ang kalibutan, no? Karang panahon na mag-isunan, kung imo na lang makitaan, so once na nakita na imubot po sa mga temporary na, kaya ang Biblia na ganayon, things can be seen at temporary. So temporary lang na, pero tinuod magagalang ng isunan, ano na ba'y kagawasan ang tao, mga ito sa lake of fire, kaysa ganyan, di ko na mo kaya sa pasiguna pa lamang, kung sa maning imperno, o kinikalayan, sa kitawag o linaw ang kalayo, o sa kitawag lanaw sa kalayo. Pero linaw ang kalayo, o kining lake of fire in English, mabasa niyo kini, no, sa kini kadapit inhukman sa Dios, no, ang mga tao nga misukwahi kaniya o walang utuman sa may balikan ni Kristo. Pero ibutang nila sa Dios dito apan ang pangutana, aduna ba katapusan ang pagbutang sa Dios nila dito? Ano tanawon? Sa diyang musayon kini sa Dios, ug yun sa kini pagsulti sa Biblia kung masulban pa kini problema o dili. Ano na magagalaan sa versikulo 26? 26, we are not talking about lake of fire, no? Wala yung may hell, but there is lake of fire. Kung manin na itong tanawon, ang versikulo 26. Verse 26, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, nga dili kagayon makagula dito, hatong nga imo kabayran ang katapusan nga diyon. Yes.
So ang Biblia nga ingon dili ko kakagawas no dito hukuman sa Dios sa mga tao makasasala. Sa ngit nga David ibuntaw sila sa anghels no o dito sila managkagod ilang ipon adlaw gabi. Ang Dios naghatag kanato instruction through His only begotten Son nga dili ka makagawas dito hangtod kabayaran mo ang katapusan nga period. O ibig sabihin mga kailangan, buti pasawin pag-igsunan, mga minahal sa Dios. Wala kini nagsanyaw si Kristo nga wala na kay kagawasan kung madong sa lake of fire. Sige na sa uban nga, impero kung nagiwalay Kristo, no, Christ is also speaking about lake of fire in many scriptures, especially in Revelation. O kaning mga bersikulo nga mahitungod sa paghukom sa Dios, din ang anghel, no, mo'y mubalo kini mo nga to sa huwes, o ang huwes, no, mo'y mubalo kini mo nga to sa bilangguan, ang pagdurong mo sa bilangguan, no, pinali sa mga anghel mo na napitan ng gilagway o lake of fire. O ang tanang nga tao nga mabilang ko sa kalibutan, doon na gina siya kagawasan. Whether or not ito na, mamatay siya, magagawa siya diya. O taga siya patong sa ato ang gobyerno, sa ato ang presidente. Apan ang Diyos, labaw pa ka hustisya sa kalibutanon nga judiciary system. Kung wala hinungdan nga kung ang Diyos nag-awag kanato karon sa pagpamina sa Biblia, karon na adaw sa kaluwasan din, imong likayan ang mga magkapabuang mga doktrina. Sama sa doktrina nga ang Diyos nag-atag kuno hustisya nga ang tao ipunta sa katapusan ng impierno. Apan ang hustisya din sa Diyos nga dili ka kagawas dito hangtod ka bayaran nimo. So kung mabayaran nimo imong multa, bayaran mo penalty, of course dili ka makabayad na unless masabtan nimo nga gibayaran ni Kristo dito sa cross makausab ka sa panagay at sa nagboto pagkitain pinigay sa dugo siyang anak. Kung ang tao kaila nga si Kristo mo Ginoo, ug mingon siya baba nga si Jesus mo Ginoo, no, ano panahona ang tanan nga naa sa lake of fire would be saved. Because the Bible said so, not me. Kung ano hinungdan nga ang Biblia, nag-awag ka na ito karoon ng paminawa. Dili ka kanila ang bersikulo ng Biblia sa Mateo na diya po 18:37, mabasa sa timo kini. Dili ka magagawa sa tawag dili ka kabayaran nimo, hindi mo kabayaran na tapos sa tao. Kung ano hinungdan magalang igsunan niya, nagsangya kita diri way unda. Nga ang gugma sa Diyos mo ay walay katapusan. Kung dili yun ang gitawag nga impierno kuno walay katapusan nga di ka tumugtumo nga mo kuno paano sa Dios ano maadto kang tao apan dili mo na anak ang pagkadlok sa Dios. Ang Biblia na kanayon adunay ka pasayloan diha kanimo aron kami magkadlok kanimo. Ang tao kailangan magkadlok sa Dios apan dili pinagi nang hadlokon ka nga na impierno. Apan hadlokon ka kung mahadlok ka tungod kay diha na sa Dios nimo makaplagan ang tinuod nga pasayloan. Wala kay makaplagan nga lain nga magpasaylo kanimo gawas lamang sa matuod ni Dios. Kung pinagi sa dugo siya putong gipanganak, no, nga sa makausaw ka sa panahon na ula na, no, kaya ang Dapita, Sister Jessa, naghatag ka na ito, no, o katinawan ng Biblia, nagingon nga magpasiguli ang Diyos sa tanan ng mga butang sa langit man o sa yuta, maging pa, sa Colossus 1, no, kaya na tungod sa iyang pakigdayat nga nahatag, pinagi sa dugo siya anak. Ang pakigdayat hindi na magkuha nimo sa diyang higayon nga maupay mutuo ka, sa higayon nga maupay imong ituo. Kung dili, ang pakigdayat na tabuna, awahilan siguro kang mutuo, dili tanan managsamag pagtuo nga magdungan, sama ka na ko, lahat ang mga tuwid ko nito, ang ubang exodus, di ko kalimutan na ko nito yung ito. Apan ang tunay ba yung mga tao mamutuo pa sa lake of fire, tunay mga tao mamutuo pa dito sa millennial kingdom. Tungod kayo managlahi kini sa iyong kagaling pagkasunod-sunod. Kung mga hinungdan nga sa gospel for all, nagpasalamat na pwede nyo maukap kini. Tanawin ninyo ang mga kapitulo sa kilid, no? Or sa August 5, yung scroll sa inyong cellphone, sa inyong laptop, makita po mga dahil kayo mga topics niya, pwede mo magunag basa. Apan kami nga na rin, ikaw nyo mo basa, kung nagunahuna nyo sa inyong una-una, among mo sakton, among biyugan, kung tuyugi usap kami. Kung sa nga ito makita karon sa Biblia, ingon nga sa yano mga teksto atong makita, katong yung buklat karon. Kung maninungdan nga sa atong pagpadayon, kami sa among dito sa pagpanamilit, mga gingon, wala magingundang ang pagsangyaw ni. Atong naging Domingo, no? Sa gayon nga ng hatag tao, bukas o manok o ng hatag tao kanang vitamins, no? Alang sa pag-provide sa itong magigsunan nga i-providean food ni sa Diyos o mga tao nga mutabang na anak, no? Atong isang Amerikano po, nga si Brother Mark Thomas, no? Gamit siya nga mo'y makahatag na ng mga butanga ato kanina. Apan, so diyan-diyan ka muna kung isa niya sila, nga ang kuma sa Diyos mo'y walay katapusan. Kung dili ang impierno mo walay katapusan. So, that is my announcement lang. O nagpasalamat mi sa Diyos nga kini mo ang kulatunan, no? Masugdan na to o ipadayon na to. Kauban na magigsunan, kuyog sa itong Leo Mabayan sa Junmar sa itong naging mo karon sa pagkakara sa tuwa. O
alang ini tanan makisod kay galaan amoy bilin kaninyo ang kalinaw no. O karon kini diay si Brother Jeremiah, Kini si Sister Jessa. kami magingon kaninyo sa painapos nga pulong nga gihigugma sa Dios sa tanan ug balik sa usa nga wala higugma. Salamat sa tanan nga pulong sa Dios.